ang infrastruktura sa Isabela at sa buong bansa. Mula 2011, ang nailaanap nating pondo sa infrastruktura sa inyo pong lalawigan mula sa DPWH, sa National Irrigation at iba pa. Mahigit 11.96 billion pesos na po. Tragic pa man din ni panahon ni President Noynoy Aquino. No, niya karon kay na disgrasya man in tulaya. Naguba man ni sa paghuman ni daghan kay pa-picture ini ang kon sa project. Mga politician, picture. Karon naguba na lain na may git point nila sa mga kuan lain na may lang git point nga may kuan si Duterte naman lang gikuan. You know, no, yun sa pag-project sa'yo po kung plano ni. Another budget, another... Ito nga, na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita niyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina, kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung pabigay. Wala nang plate Ito. Baka na. Ande, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir? Yeah. Liable. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to national to. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga load. Kasi ganda ng problema kung
44 tons ang sinasabi. Sasakyan mo ng 200 plus tons. Medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. Thank you, sir.